Breaking news po mga kababayan. Mayor Vico Soto, sinugod itong bahay ng mga Diskaya. Sobrang bastos pala ito mga kababayan. Dito pala nagsimula ang pagsikat ng mga Diskaya dahil wala silang galang sa gobyerno ng mga taga-Pasig. Dahil yung kanilang building walang permit. Kaya itong si Vico Soto, galit na galit na. Kaya pala tumakbong mayor ito dahil nasita ni Vico Soto. Panoorin nyo mga kababayan, gaano kabastos at kawalang ya itong mga Diskaya. Hindi pala nagbabayad sa lokal na gobyerno ng Pasig. Hindi kumukuha ng permit sa mga pinapatayong building nila, itong bahay nila walang permit. Dito pala nagsimula yung kanyang kalbaryo. Hala ka, pakinggan po natin si Vico Soto. Galit na galit po. Kayo po humusga mga kababayan na dito nagsimula yung kanilang pagsikat. Kaya tumakbong mayor itong Diskaya para kalabanin si Vico Soto dahil puro anomalya kasi itong mga Diskaya kaya dito na bulgar. So panoorin po natin paano kinaladkad ni Vico Soto itong mga Diskaya. Ito po. Nangyari dito, ito po ano permit na to? Sir, meron na po yun. Sir, gusto ko lang ilinaw ha. Mula't simula ako dito, hindi kayo pinahihirapan ha. Wala kami, may kontrata pa kayo sa city, walang problema. Walang problema, pag nag-bid kayo sa city, walang problema, kayo manalo. Do, walang problema. Hindi kayo hinaharas, hindi kayo pinahihirapan. Pero, nagtataka ako sa inyo. Kasi, di ba AAA kayo? Quad A, o hindi lang pala AAA, quadruple A pala kayo. Kayo isa sa pinakamalaking kontraktor sa buong Pilipinas. Sa sarili ninyong syudad, hindi ko yung mga ng permit. Bakit gano'n? Ito, pare, anong permit niyan? Meron, sir. Ano nga ang permit? Building permit. Meron building permit. Ilang floors yung in-apply ninyong building permit? 4. Ilang floors yan, pare? Sir, ito na rin for Ano una? Permit o construction? may permit na po. May building permit. So, kukuha ka ng permit na 4 floors, tapos magtatayo ka ng Hindi, sir. Ito, boss, hindi yan 6 stories ba yan? 7? 5 lang po. Oh, pero yung permit Yung ko 4. sir, for ina-apply na namin yung permit. So walang permit yung 5th floor niyan. Oh, malinaw ha, sinasabi niya walang permit yung 5th floor. In-applyan nila 4 floors. Itong building pa lang po ito, hindi pa kasama itong mga to. Bakit ganun ang nangyari? Ina-apply na po namin, sir. Pare, compliance ka, dapat marunong ka. Ano una, permit o construction? Ano na una, permit o construction? Tignan nyo mga kababayan. Construction muna bago permit. Ganito nila ginago yung mga taga-Pasig po. Ganito nila binasto si Mayor Vico Soto. Hindi kumukuha ng permit. Patayo ng patayo. Hindi nagbabayad ng permit. Aba. Lugi ang gobyerno niya ng Pasig. Kaya dito mga kababayan, dito nagsimula yung kalbaryo nila. Punong-puno pala ito ng ng kabastusan Dito sila sumikat kay Vico Soto. Talagang matitigas yung ulo nila. Hindi sila nagbabayad ng kaukulang buwis sa pagpapatayo ng ng permit. Sira ulo pala mga ito Kaya dito sila na sumikat Familiar ka sa building code? Compliance officer ka? Yes. Anong offense po yun? Di ba criminal offense yun? So, ngayon, kailangan ko kayo kasuhan. Kundi hindi ko ginagawa trabaho ko. Ito, may permit na to, wala? Ongoing na po, sir. Ano una dapat, pare? Construction o permit? Permit po. Dito, ano na una? Construction o permit? Construction. Oo, malinaw wala akong, di natin hinaharas do. Lumalabag kayo sa batas. Sana makarating naman sa mga owner. Sino ba owner nito? Sir, Pacific at Diskaya. Diskaya. Pakisabi naman,
Di ko sila kilala, ha? So, isipin mo mga kababayan, hindi pa kilala ni Vico Soto itong mga diskaya. Kaya nung nasita sila sa violation po na no permit, itong pinapatayo nila na building, dito sila binalak na tumakbong mayor. Kaya dito, yung simula ng kanilang kalbaryo, nung nagpa-interview sila kay Julius Babaw hanggang sa naging viral sila, dito pala, punong-puno na ng anomalya itong ginagawa nila. Meron pala silang tinatago na kapalpakan at ginagawa na pangungurakot. Grabe hindi sila kumukuha ng permit dito sa lokal ng Pasig, Wala akong, hindi ito personal. Pero, nakailang sabi na kami. Nung una naman nagsasabi kami ng maayos. Nagno-notice kami ng maayos. Pinapatawag namin kayo ng maayos. Ba't ayaw nyo tumigil? Kitang-kita lang sa sarili kong mata. Ongoing yung mga construction, pati din sa kabilang lote. Wala kayong mga permit. Bakit? Nahihirapan ba kayo sa obo? Kasi kung nahihirapan kayo, may hihingi ba sa inyo ng lagay? Wala naman. Kung meron, sumbong nyo sa akin, di ba? Kami may kasalanan noon. Sumbong nyo, aaksyonan ko yan. Pero, ito, anong dahilan? Hindi mo alam. Sino kaya makakasagot sa akin? Oo, sir, narinig niyo ba yung sinabi ko sa kanya? Bakit po ganun ang ginagawa ninyo? Sir, bilang quadruple A contractor, alam niyo ang lahat ng batas, alam niyo ang lahat ng proseso. Bakit hindi po kayo sumusunod? Ang alam ko, sir, bali, ano na lang boss namin, naayos namin yung... Sir, kung ano tinanong ko sa kanya, yun din po tatanungin. Pakilala mo na kayo, sir? Harvey Salan. Ano po kayo, sir? Engineer po kayo? O engineer pa kayo, dapat kabisado niyo ang lahat. Sa batas po, ano po ang una? Construction o permit? Permit. Dito po, fifth floor natin, ano po na una? Construction o permit? Construction ang nauna. Dito po, sir, ano po na una? Construction o permit? Actually, may ongoing, pero ongoing din po yung Nasaan yung permit? ito po sir, Hindi apply. di pa rin. Actual permit ang pinag-uusapan natin. Sir, ganito po. Kung nag-apply kayo ng permit at nagkaroon kayo ng problema, pinahirapan kayo, mali yung proseso namin, sumbong nyo sa akin, ako mismo ang gagawa ng aksyon. O kaya kasuhan nyo kami kung may mali talaga. Walang problema doon. Tama po yun. Pero, wala naman problema. Ayaw nyo lang sumunod sa batas, ay may problema tayo, sir. Hindi naman po pwede yun, engineer. Kasi malinaw na malinaw. Una, ang permit sa construction. Failure to comply, failure to get a permit bago mag-construction, hindi lang po yan basta bawal. Criminal offense po yan. Krimen po yan, sir. Bilang engineer, alam nyo po yan. Hindi po ako nag-iimbento dito, alam nyo po yan. Ngayon, inaamin nyo sa akin na yung construction ng fifth floor hindi kasama sa permit ninyo. Ang construction sa buong lote na ito, walang building permit. Construction dun sa kabilang lote, wala ako nakikita ng building permit. Kasi dapat nakapaskil po yan. At inaamin ninyo na under process pa lang po siya. Dulo, ano pa lang po, demolition permit meron na. Demolition permit. Pero ito, construction, di naman demolition lang yan. Yung parking. Parking meron na rin. Meron na ba? Yan ang hindi ko maintindihan, engineer. Kasi quadruple A kayo. Hindi naman namin kayo pinahihirapan. In fact, sabi ko nga kanina kay compliance officer, may kontrata pa kaya kayo sa LGU. Tanungin niyo yung mga gumawa sa rainforest, may kontrata kayo. Walang problema. Hindi namin kayo kinakaaway, hindi namin kayo hinaharas. Kahit na yun yung laging sinasabi ng owner ninyo, hindi totoo yun. Ang problema, hindi kayo pati yung mga waiting shed, wala naman permit yun eh. Illegal yung ginagawa ninyo. Kung legal kayo, walang problema. Kaso illegal yung ginagawa ninyo. Criminal offense ang ginagawa ninyo. Kaya may problema. So, tignan nyo mga kababayan, puro illegal pala itong ginagawa ng mga diskaya. Dito po, mabubulgar yung kanilang ginagawang pagyayabang eh. Napakayabang nila.
Hindi nila ginagalang si Vico Soto. Hindi sila nagbabayad ng tamang buwis. Hindi sila kumukuha ng permit. Mga siraulo pala ito, mga kababayan, ito sabi ng mga comment. Ang galing mag-explain ni Mayor. Mahinaon at maintindihan mo talaga. Kaya maunlad ang lungsod na nasasakupan niya. Dalangin ko po na mapamarisan si Mayor Vico ng lahat ng namumuno sa lahat ng bayan sa buong bansa. Tignan nyo. Ang galing-galing ni Vico Soto ito. Tignan natin yung mga bagong ito po. Pandaraya sa babayaran sa tax. Ganun lang kasimple. Kayo ang hinaharas, Mayor. Malakas kasi ang kapit niyan, Mayor. Kaya ganun mga yan. Sinusupal-palan din yung mga Ito ata rason kung bakit tumakbo si Diskaya. Yan nga po yun. Si Mayor Vico, karapat dapat maging presidente. Good governance ang linya. Kung mag-apply siya bilang presidente, mas qualified kasi tamang kurso niya para mamahala ng tama. Nako, grabe. Pala si Mayor, I love you. Buong Pilipinas pala ang kinokontrata ng Diskaya. Family, kasabwat ng DPWH. Nako po, dito sila nagnakaw ng marami mga kababayan Kaya sila sumikat Ayan, nabulgar tuloy yung kanilang anomalya. Alam nyo ang nagtulak dito para mabulgar? Yung Panginoong Diyos. Kasi nga po, itong mga Diskaya, talagang halatado na may ginagawang madilim na hindi lumalaban ng patas. Kita nyo, bilyon-bilyon ang ninako nila sa flood control. Tapos dito sa mga building permit, nandaraya pa rin sila. Ibita yung mga hayop na yan, pati engineer na yan. Sabi nakakulong na ba yan mga yan? Dati pa palang pasaway talaga si Diskaya, anak ng pating. Mahilig talaga sa illegal ang Diskaya. Kaya pag tumakbo si Vico as presidente, talagang iboboto ko for him. Kita mong may care siya sa bansa at gusto ang tamang paraan. Matanda ka na engineer, umayos ka. Ayan king ina ka. Engineer ka pa naman. Hinayupak ka. Tingnan nyo. Engineer ka. Ayan minumura siya Noon pa naman talaga pala gusto ka biglagi. Itong Diskaya na ito. Kaya makikita mo yung nangyari sa kanya. Pinarusahan siya ng Diyos. Nice video you shared. Thanks for sharing. Tingnan nyo po. Ang kulit pala nitong Diskaya na ito. Sinabing mauna muna ng building permit bago mag-contract. Don't patronize the mayor. Standards. Dapat yan sa lahat ng public servant. Tignan nyo mga kababayan. Ganito kalupit, ganito kawalang ang mga Diskaya. Problema tayo. Naintindihan po ninyo, engineer. Makakarating po ba sa owner natin? Wala ang problema Kaso gumagawa kayo ng illegal. At hindi ko talaga maunawaan kasi bilang quadruple A contractor ko, bakit naman sa madaling i-comply, hindi nyo pa i-comply? Hindi ko maintindihan talaga. Ano kaya ang dahilan? Nasanay lang talaga na gano'n? Hindi naman po. Kasi yung mga revisions po kasi yung plano. Hindi po kasi po Revision ng plano? Wala pa nga. Nauuna yung construction nyo sa application Wala naman excuse. Papagawa ako ng 4-story building. Kukuha ako ng permit, 4 stories. Okay naman. Tapos i-construct ko 5-6 floors. Ano yun? Kaya sumunod tayo sa batas. Lalo na ang malalaki dapat sumusunod sa batas. Tamang excuse Di naman bilyon-bilyon ang nakurap, hindi makapagbayad ng tax itong animal na ito. Di ba mga kababayan, irrational Napakalaki yung ninakaw niya sa flood control. Hindi makapagbayad ng tax sa mga Diskaya. Talaga naman. Kaya dyan nangyari na niloob talaga ng Panginoong Diyos na talagang mailahad at mabulgar ang ginagawang kamalian ng mga Diskaya. Yan pong nangyari mga kababayan. Kaya kita nyo, dahil sa kanilang ginagawang masasama, kita nyo po, na bulgar yung kanilang kayamanan na galing pala sa nakaw. Di ba mga kababayan?
Check pa natin ha. Mahirap. Negosyo nyo yan eh. Buti kung iba yung negosyo ninyo. Maintindihan ko ba? Baka hindi kabisado. Paano hindi nyo kabisado? Quadruple A contractor kayo. Tapos, gagamitin nyo sa politika. Sasabihin nyo, hinaharas. Hindi. Sumunod tayo sa batas. Kahit kaibigan ko pa yan, kahit sarili ko pang pamilya yan, pag hindi sumusunod, kailangan mag-comply. Ayaw mag-comply, matigas ang mukha, kakasuhan namin. Ano gusto niyo mangyari ngayon? Patigil namin po muna yung... Kung hindi ko pa papuntahan. Kung hindi ko papuntahan mismo, hindi pa kayo titigil eh. Kasi napapuntahan ko na to. Pero kita ng sarili kong mata nung dumaan ako, may gumagawa. Kahit ako mismo tumistigo sa korte, okay lang. Hindi ko talaga maintindihan. Sana makarating sa owners natin. Kasi pinahinto na kayo eh. Hindi pa rin kayo huminto. Hindi nyo nire-respeto ang batas. Huwag niyo akong ako hindi ko kailangan na respeto ninyo. Pero respetuhin yung batas. Pangalawa, ang pamahalaan natin. Kasi may notice na eh. Nasabihan na kayo. Buti kung patulog-tulog kami, hindi namin pinapansin. O sige, ibang kaso yun. Pero hindi. Sinabihan na naman kayo. Anyway, yun muna. Sana makarating sa owner natin. Walang ya talaga itong mga diskaya, yung mga kababayan, no? Ito yung nagtulak sa kanila para tumakbo bilang mayor. Ayun, natalo. Gumasto ng bilyon-bilyon. Nag-vote buying pa ito. Hindi niloob ng Diyos na manalo. Kaya tignan nyo yung kanilang kalbaryo ngayon. Sinisingil sila ng taong bayan. Eh, ganun kasama eh. Isipin nyo magpapatay ng building, walang permit. Magpatayo muna ng building para bago kumuha ng permit. Mga tangat, mga bobo, mga animal. Sinong hindi iinit ang ulo niyan? O ngayon, nabulgar na sila palang nagdekwat, nagnakaw ng mga pera ng bayan sa flood control na ito. Kaya tama lang na hindi nanalo kasi pag nanalo yan, bangkarote ang buong Pasig. Buti si Mayor Vico, magaling ito eh. Merong itong may pag-asa ito na maging pangulo eh. Pero sa susunod, wag siyang lalaban kay Sara Duterte kasi matatalo siya, mga kababayan. O anong masasabi nyo dito? Ang daming comment to. Gamitan po ng batas mga yan, mga abusado, mga kurakot, mga magnanakaw. Ipakulong po mga yan dahil sa nakaw na pera ng taong bayan. Akala nila sila ang may-ari ng Pilipinas. Bobong mga engineer ng mga diskaya, bitayin mga yan, nalason mga utak nila ng pera. Malit lang bahay namin. Hinanapan ng building plan, pinambayad ng 9K sa building permit. O, kita nyo po. O, ano masasabi nyo po mga kababayan? Yan lamang po ang aking bahagi. Eh, ganito pala kabasto sa mga diskaya. Dati na palang walang iya. Hindi gumagalang sa batas. Binabastos si Mayor Vico. O, di ba? Yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Salamat po ng marami. Mabuhay po. Isang like, isang share po at isang subscribe. Mabuhay.